Kumusta ka, Alam? Ngayon ay pag-uusapan natin ang buhay ni Manny Pacquiao. Gaano nga ba siya kayaman? Saang lugar kaya nakatayo ang kanyang 1 bilyong halagang mansyon? Totoo kaya ang balita na ginagamit lang ng kanyang security ang luxury car na worth 20 million? At magkano kaya ang halaga ng kanyang chopper at super yacht na may habang 45 meters? Kaya Kaalam, siguraduhin panoorin hanggang dulo para malaman mo ang kasagutan. Ngunit bago tayo magpatuloy Kaalam ay siguraduhin nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong aalaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Si Manuel Manny Dapidrana Pacquiao Sr. o mas kilala sa pangalang Manny Pacquiao ay isang Filipino professional boxer at politician. Siya ay pinanganak noong December 17, 1978. Ang kanyang palayaw na Pacman ay kilala sa buong mundo bilang greatest professional boxers of all time. Siya ay ang unang tao sa mundo na may history of 8 division world champion sa boxing. Siya rin ang unang nanalo ng lineal champion sa 5 iba't ibang weight classes. Siya rin ang unang nanalo ng mga major world titles sa 4 na glamour divisions sa flyweight, featherweight, lightweight at welterweight. Nangangahulugan lamang na siya ay pinakamatandang welterweight world champion in the history sa edad na 40. Ngayon, isa na siyang senador ng Pilipinas at party president of ruling PDP Laban Party, isang businessman, investor at bilyonaryo. Sa kabi-kabilang tagumpay ni Manny, minsan ay mapapaisip tayo kung gaano na nga ba siya kayaman. Ang People's Champ o ang pambansang kamao ay ang pinakamayaman na celebrity at senador sa Pilipinas. Pero alam ng lahat na si Manny Pacquiao ay galing sa hirap at nagsimula lamang umasenso nang siya ay maging boksingero. Ayon sa Forbes magazine, si Manny ay kumita na ng halos 21.7 billion pesos sa pagiging magaling na boxer. Bukod pa sa kinita niya na ito, meron din siyang 65 billion pesos na nakukuha sa mga pay-per-view sessions ng kanyang mga laban. Kaya hindi na nakapagtataka na masungkit niya ang pang-8 sa listahan ng highest paid athlete sa huling dekada. Si Senator Manny rin ay ang highest celebrity taxpayer sa bansa. Sa katunayan, last year, nagbayad siya ng halos 300 million pesos na tax. At ayon sa SALN o Statement of Assets, Liability and Net Worth, si Manny Pacquiao ay may net worth na 3 billion pesos. Hindi na natin maitatanggi na isang ang bilyonaryo si Senator Manny. Kaya naman, ang mga ari-arian niya ay may malalaking halaga. Si Manny Pacquiao ay may 10 mansyon sa Pilipinas at ibang bansa. 3 sa mga mansyon na ito ay nasa Amerika. Ang unang mansyon ni Manny ay nasa Jensan. Tinawag nila itong Pacman's Mansion sapagkat ito ang una nilang naipatayo. Ito ay isang 2-story house na may Mediterranean-style inspiration. Ang mansyon ay may 7 kwarto, isang gym, billiard room, entertainment room, swimming pool, recording studio at may kabuuang sukat na 2,300 square meters. Ang kanyang pangalawang mansyon ay ang White House na matatagpuan din sa Jensan. Pinagawa ito ng senador matapos manalo sa laban niya kay Timothy Bradley noong 2012. Ang buong mansyon mula sa sahig, dingding at isame ay kulay puti. Meron ding itong modern furnitures at hiwalay na events place para sa kanyang mga bisita. Pangatlo ay ang Forbes Mansion niya na matatagpuan sa Forbes Park sa Makati City. Nabili ni Manny ang mansyon kay Lorenzo Tan na dating president at CEO ng RCBC Bank. Nabili niya ito sa halagang 388 million pesos noong 2011 na ngayon ay may estimate value na ito na 1 billion pesos. Pang-apat ay ang kanyang Dasmariñas Village Mansion na matatagpuan din sa Makati City. Binili ito ni Manny matapos manalo sa laban niya sa isang Argentine boxer na si Lucas Matisse. Sunod na mansyon ay ang kanyang Sarangani Beach House na matatagpuan sa Sarangani Province. Meron itong 14 rooms with views sa White Beach. Simple lang din ang exterior designs ng mansyon na ito kumpara sa ibang mansyon niya. Ang Boracay West Cove naman na mansyon ni Manny ay isang luxury resort sa Boracay na madalas puntahan ni Manny pagkatapos ng laban niya sa boxing tournaments. Sunod ay ang kanyang Laguna Mansion na binili ni Manny para sa kanyang 2 anak na lalaki. Matatagpuan ito sa Binyan, Laguna. Ayon kay Manny, binili niya ito dahil malapit ito sa eskwelahan ng kanyang mga anak. Nag-aaral kasi ang mga ito sa Brent International School kung saan ang tuition fee ay hindi bababa sa
sa 400,000 pesos kada taon. Merong ding bahay si Manny sa Los Angeles, California. Nabili niya ito sa halagang $2.17 million o mahigit 108 million pesos. Nagsilbi itong meeting place ng mga kawani ni Manny sa tuwing siya ay may gaganapin na laban sa Amerika. Ang pinakamahal na mansyon na pagmamay-ari ni Manny ay ang kanyang Beverly Hills Mansion. Ang bahay na ito ay dating pagmamay-ari ng American rapper na si Sean Diddy Combs. Nabili ito ng senador sa halagang $12.5 million o mahigit 625 million pesos. Merong itong 7 kwarto, isang malaking swimming pool at may sukat na 930 square meters. Kapitbahay niya rito ang maraming sikat na celebrities tulad ni Katy Perry, Jennifer Lawrence, Zoe Saldana, Cameron Diaz at marami pang iba. Ang mga sasakyan naman ni Manny ay merong ding malalaking halaga. Ang Cadillac Escalade niya na sasakyan na gamit ng mga VIPs ay kadalasan lamang gamit ng kanyang mga security. Ang sasakyan na ito ay may halagang 20 million pesos. Ang Hummer H2 naman niya ay may halaga na 6 million pesos. Ang Porsche Cayenne Turbo S naman niya ay may halagang 7 million pesos. Ang Lincoln Navigator naman na madalas gamitin ng kanyang pamilya ay may halagang 16 million pesos. Ang Ford Expedition naman niya ay may halagang 4.4 million pesos, habang ang kanyang Mitsubishi Pajero ay may halagang 3 million pesos. At ang pinakamahal sa kanyang car collection ay ang kanyang sports car na Ferrari 458 Italia na nagkakahalaga ng 23 million pesos. Meron din siyang sariling chopper na nabili niya sa halagang 18 million pesos noong 2012. Binili niya ito noong siya ay congressman pa lamang sa Sarangani. Ayon sa kanya, ginagamit niya ang chopper upang marating ang mga nasasakupan ng Sarangani sa mga remote areas. Ang yate naman niya na nagkakahalaga ng 25 million pesos ay regalo niya sa kanyang may bahay na si Jinky Pacquiao dahil pangarap ng kanyang asawa noon pa lamang na magkaroon ng sariling yate. Ang yate ay may 4 na kwarto at may karga-kargang 3 jet ski na may halagang 1 milyon bawat isa. Ang mga jet ski ay gawa sa Italy at kung ituring ay Ferrari of yacht dahil sa halaga nito. Merong ding pinapagawa na bagong yate si Senator Manny. Ito ay ang kanyang super yacht na ginagawa ng isang yacht manufacturer na nakabase sa General Santos City. Ang super yacht na MY Queen 888 ay malapit nang matapos. Ito ay may sukat na 45 meters na may laman na 13 staterooms, 14 bedrooms at private alfresco dining area. Ang dingding ng yate na ito ay gawa sa rattan at ang sahig ay gawa sa nara. Isa ito sa pinakamahal na pagmamay-ari ni Senator Manny dahil sa halaga nito na 500 million pesos. Bukod sa mga properties na meron si Manny, meron din siyang 15 negosyo. Isa rito ay ang Water Auto Energy Technologies. Investor din siya sa One Championship at G-Token na nakabase sa Singapore. Meron din siyang radio stations sa Jensen at hotel business. Meron din siyang Pacman Wildcard Gym business, Shalom Travel and Tours, Pacman H2O Water Station, Team Pacquiao Store, MP Princess Digital Printing Solutions, Jinky's Fashion World, Pacman's Sports Stadium, Pacman Beach Resort at Beach House. Lahat ng kanyang negosyo ay matatagpuan lamang sa General Santos City at Sarangani. Tunay na malayo na ang narating ni Senator Manny Pacquiao. Magmula sa isang simpleng nangangarap na maging sikat at magaling na boxer, ngayon ay isa na siya sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Pero alam ng lahat na kahit malayo na ang kanyang narating, hindi niya nalilimutan na lumingon sa kanyang pinanggalingan. Ito ang kwento ng buhay ni Manny Pacman Pacquiao. Kaalam, ano ang masasabi mo sa ating bida ngayon? Namangha ka rin ba sa buhay na meron si Manny? Nais mo rin ba na maging mayaman, bilyonaryo, magaling na boksingero at matulungin na tulad niya? Aantayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. At yan na nagtatapos ang ating nakamamanghang kwento sa araw na ito. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end. Hanggang sa muli at samahan niyo ako para sa panibago nating pag-alam.